Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating quick weather update para nga po sa lagay ng ating panahon. Umiral pa rin sa ating bansa itong Intertropical Convergence Zone o ITCC. Apektado po niyan ang malaking bahagi ng Mindanao. Asahan nga po natin may mga posibleng pagulan sa may Davao Region, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, at asahan din po natin sa ilang bahagi ng Visayas, meron tayong mararanasan na biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pagulan. Mga localized thunderstorm naman po ay posibleng maranasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. At kung mapapansin nga natin, meron tayong cloud cluster dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay posibleng magkaroon ng possible low pressure area dito sa may part ng Bicol Region or dito nga po sa may western section ng ating bansa. At tayo naman sa European Center ng Advanced Weather Forecast, stable pa nga rin po yung ating minomonitor na posibleng bagyo na mabubuo dito sa western section ng West Philippine Sea at maging dito nga po yung isa pang sama ng panahon sa may eastern section ng ating bansa. Kaya bayang pag-iingat at paghahanda para po sa posibleng sama ng panahon. Dumako na po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga sa ating Advanced Weather Forecast bukas by September 21, magkakaroon nga tayo ng possible low pressure area. Pagdating naman po ng September 22, asahan pa rin po natin magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may parte ng Bicol Region dahil nga po dito sa low pressure area. Pagdating naman po ng September 23, yung low pressure area, posible po yan na tumawid ng Central Luzon at lalabas yan dito sa may parte ng western section ng ating bansa. At pagdating naman po ng September 24, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan at ito nga po yung low pressure area sa may parte ng West Philippine Sea. At meron po tayong panibagong low pressure area outside PAR. Pagdating naman ng September 25, posibleng ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing low pressure area. At pagdating ng September 26, yung low pressure area ay nasa parte ng eastern section ng Central Luzon at ito nga po yung isa pang low pressure area na nandito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataas naman po ang tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. By September 28, ito nga po ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical depression. Posible nga pong maapektuhan yan ang Palawan at ilang bahagi ng western section ng ating bansa. By September 29, ito nga po ay nasa parte na ng western section ng Ilocos Region at ito nga po yung low pressure area pa rin na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa eastern section po yan ng Bicol Region. Pagdating naman po ng September 30, yung low pressure area nga po dito sa may parte na ng extreme northern Luzon at yung isa pang sama ng panahon nga na nasa eastern section ng ating bansa ay posibleng maging isang ganap na bagyo o maging isang tropical depression. Ito po sa ngayon mapapansin natin medyo mataas nga po yung possibilities na magkaroon ito ng landfall scenario dahil nga po may bumubugso na sa atin na amihan na posibleng magpahina dito sa bagyo at tumulak pababa para nga po posibleng magkaroon ng interaction yan dito sa may landmass ng Bicol Region or ng Visayas. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.